Nagising si Reyna dahil inaalok siya ni Benj na magmeryenda. Hindi umano ito nakatulog at sa halip ay lumabas para bumili ng makakain dahil baka gutom siya. Pagbangon niya ay lumabas din agad ang lalaki para maghanda ng kanilang gagamitin. Habang nakaupo sa ibabaw ng kama ay napansin niyang may nakatayo sa pinto ng kwarto. Isa itong babae na nakatalikod. Kumunot ang kanyang noo sa isiping may ibang kasama pala si Benj. Girlfriend niya siguro. Sabi niya sa isip niya at sinikap niyang kumurap. Hindi nawala ang bulto ng babaeng yun. Nandun pa rin ito at nakatayo. Nakapants ito ng maong na kulay blue na pinarisan ng pink na blouse. Mahaba ang kulot nitong buhok at may hawak na bag sa kanang kamay. Muli pa niyang pinagmasdang maigi ang nasabing babae dahil unti-unti ay nakikilala niya ito. Tracy? Patanong na tawag niya sa pangalan ng kanyang best friend. Yes, ako nga. Surprise! Masigla nitong tugon at humarap sa kanya. Best friends talaga tayo, no? Kahit nakatalikod ako, kilalang kilala mo. Dugtong pa nito at mabilis na lumapit sa kanya. Saka siya niyakap ng mahigpit. Hindi siya gumanti ng yakap dahil sa totoo lang ay nagtataka siya kung paano ito napunta sa unit ni Benj. Nagtataka ka ba, Beshi, kung bakit nandito ako? Hindi siya kumibo. Nakatitig lang siya kay Tracy. Uy, dead mo ang peg, Beshi. Galit ka ba? Ganern? Sorry na. Pagkuway wika nito sa mas formal na tinig. Hindi ako nakasunod sa'yo kasi something went wrong. Then, nabalitaan ko ang ganap sa bar dahil sa mga post sa SOCMED. Ayun, nag-alala ko ng bongga. Hindi man niya ito tinatanong ay kusa nang nagpaliwanag. Then, dahil knows kong andun din si Benj, I called him at nabanggit niya na you are here daw. Magkakilala kay ni Benj? Tanong niya at sinulya pa ng kaibigan. Hindi niya alam kung bakit doon siya interesado at hindi sa eksaktong dahilan kung bakit hindi siya nito sinipot. Yeah, hindi ko lang na-share sa'yo dati kasi sa online dating app kami nagkakilala. Then, nag-meet up. Then, nag-ano? Foods are ready. Oh siya, gora na asat baka lumamig ang foods. Tapos, doon na natin ituloy ang chika. Napapailin siyang sumunod sa kaibigan na kahit kailan talaga ay hindi niya ma-spelling minsan. Habang nakasunod siya kay Tracy ay masaya niya itong pinagmamasdan. Lalo na at pakikay pang naglalakad. Nakakailang hakbang pa lamang sila nang biglang lumingon sa kanya si Tracy. Dahilan para siya mapahinto. Hindi naman nagbago ang katawan nito pero iba ang mukhang nakaharap sa kanya. Mukha iyon ni Blessy. Ang babaeng patay na patay sa ex-boyfriend niyang si Andrew. Nakangiti ang mukha ni Blessy sa kanya pero pagngisi iyon. Nagtayuan naman ang kanyang mga balahibo at bumilis ang kabog ng kanyang dibdib. Blessy? Yes, ako nga Reyna. Kumusta? Narinig niyang tanong nito pero hindi naman bumuka ang bibig. Nagsimulang lumapit si Blessy sa kanya kaya mabilis siyang tumakbo pabalik sa silid ni Benj habang tinatawag ang pangalan ng lalaki. Pagpasok sa loob ay hindi niya alam kung ano ang gagawin. Sa labis na pagkataranta ay hindi na niya nagawang ilak ang pinto. Pumihit ang doorknob. Huli na para pigilan iyon dahil nakapasok na si Blessy. Benj! Malakas niyang tawag pero ni anino nito ay hindi niya maaninagan. Muli pa niyang sigaw
pero wala talaga. Sumiksik na siya sa dulo ng kama pero porsigido si Blessy na malapitan siya. Ilang tangkal na lang ang layo nito nang bigla siyang magising. Habol niya ang hininga nang bumangon. Sapo ang dibdib at hinihingal. Panaginip. Mabilis niyang hinagilap ang kanyang bag sabay tumingin sa paligid. Nandito pa rin ako sa kwarto ni Bench. Dagdagwi ka niya sa sarili at hindi sinasadyang nahagip ng kanyang mga mata ang picture frame sa isang maliit na mesa sa loob ng kwartong yon. Wala lang sana sa kanya iyon pero naintriga siya sa taong naroon sa frame. Nanlaki ang kanyang mga mata at napatakip sa bibig ang dalawa niyang kamay dahil hindi mukha ni Bench ang nasa photo frame. Oo nga at lalaki rin iyon pero hindi yon ang lalaki nagdala sa kanya sa unit na yon. Sino to? Sa labis sa takot ay mabilis siyang lumabas ng kwartong yon. Good morning. Mabuti at gising ka na. Lumingon siya sa bandang kaliwa at nakita ang lalaking nakatayo sa pinto ng bathroom. Nakatapi ito ng tuwalya at basa pa ang buhok. Natuod siya sa kinatatayuan ng masipat ang lalaki. Marahil ay nasa 5'7" ang height nito. Moreno ang kulay ng balat. May kalakihan ng mga muscle sa braso, pantay ang tiyan na may maliliit na abs, habang ang dibdib naman ay bahagyang mamuscle. Napalunok siya nang hindi sinasadya lalo na nang mapadpad sa bahaging tinatakpan ng tuwalya ang paningin niya. Pero nabawi naman nang bigla niyang tanungin ang lalaki. Sino ka? Where is Bench? Dagdag tanong niya na hindi pa rin nagawang kumilos pero nabawi na niya ang tingin sa katawan ng lalaki. Parang ako yata ang dapat magtanong ng sino ka. Sagot nito at humakbang ng isa palapit sa kanya. At sinong Bench ang hinahanap mo? At paano ka napunta sa unit at sa kwarto ko? Sa bawat tanong nito ay tinutumbasan niyo ng tig-iisang hakbang palapit sa kanya. Napipi siya ng sandali dahil hindi niya maipaliwanag ang nangyayari. Bench brought me here last night? Napalunok niyang sagot at umatras dahil malapit na sa pwesto niya ang lalaki. Really? Tumango siya bilang tugon dito at muli siyang umatras dahil humakbang na naman ng isa palapit sa kanya ang lalaki. Paano ka madadala dito na isang taong matagal ng patay? Natatawa nitong tanong at lumapit na ng tuluyan sa kanya. Halos 2 dangkal na lang ang layo nito sa kanya. Gusto niyang lumayo ang distansya nila pero wala na siyang maaatrasan. Nakadikit na siya sa pader ng unit nito. Patay? Yes. Nampatay siya last year. Sabi ng mga dating tumira sa unit na ito bago ako. Sa kwarto umano siya nagpakamatay, but they do not know the reason why. Natameme siya sa narinig. Gulong-gulo na ang utak niya mula pa kagabi at hindi na yata niya iyon makakaya. Can you please move backward? Uuwi na ako. Sa halip ay nawika na lang niya. Habang kasi tumatagal ay mas lalong dumadami ang tanong sa isip niya. At isa pa, baka matunaw siya sa bawat titig nito sa kanya. Nagkibit balikat ang lalaki bago nagsalita. Ayoko na rin magtanong dahil aside from the fact na maganda ka at di naman mukhang robber, ay pagod ako mag-disco all night. And Saan disco bar ka nang galing? Sorry sa abala. Aalis na ako. Sa halip ay sagot niya at sumenyas na makikiraan. Hindi na rin siya pinigilan ng lalaki na makaalis dahil puyat pa rin ito marahil. Habang humahakbang siya palapit sa pinto, ay narinig niya ang lalaking nagsalita. ako nga pala si Troy. Balik ka lang dito sa unit ko when you need someone to talk to. And FYI, sa 7th Heaven Disco Bar ako naggaling. Mabilis pero malinaw ang mga katagang iyon.
Dinig na dinig ni Reyna kaya napahinto pa siya saglit. Shit! Sabi nito nang wala nang marinig buhat kay Troy ay halos liparin na niya ang pinto makalabas lang kaagad. Dahil ang bar na pinanggalingan nito ay ang bar kung saan siya iniligtas ni Bench na matagal na palang patay. Pagdating ni Reyna sa kanila ay swerteng wala roon ng kanyang mga magulang. Nasa palengke na marahil maging ang bunso niyang kapatid. 3 na lang kasi silang namumuhay at pagtitinda sa palengke ang hanap buhay ng ina. Ang kapatid niyang 16 anyos ay kasalukuyang nag-aaral pero kapag walang pasok ay tumutulong sa palengke. Siya naman sa call center nagtatrabaho bilang agent. Nagkataon lang na day off niya kagabi at mamayang gabi pa rin naman uli ang duty niya. Pakiramdam ni Reyna ay pagod na pagod siya kahit na wala naman siyang ginawa. Sa dami ba naman ng mga hindi maipaliwanag na nangyari ay napagod ang brain cells niya. Naligo siya, kumain at saka tumambay sa kanyang kwarto para magpahinga. Kailangan niyang matulog ulit para naman paghandaan ng graveyard shift mamaya. Habang nagbabrowse sa social media ay biglang nagring ang kanyang cellphone. Si Tracy ang tumatawag. Hindi niya iyon sinagot dahil nagtatampo pa rin siya sa kaibigan. Pero naalala niyang sinabi ni Troy kanina. Kung nag-disco siya all night, meaning walang naganap na katulad sa naranasan ko. Pagmumuni-muni niya at saka muling nagring ang cellphone. Ayaw pa sana niyang sagutin pero dahil curious ay sinagot niya ang tawag nito. Hello? Hi! Salamat naman, Beshi, at sumagot ka na. Diyos ko kang babae ka. Saan ka ba nag-gorabels kagabi ha? Naghintay ang lola mo sa bar. Ayun, dumunganga akong mag-isa at nag-crying time alone. Wika kaagad ni Tracy sa kabilang linya na hindi man lang siya hinintay na magsalita muna. Ako nga naghintay sa iyo eh. Hanggang sa nagkaroon ng kaguluhan. Sagot niya na halatang may pagtatampo sa tinig. Gaga, anong kaguluhan ng pinagchichika mo, Jarns? Puno ng tao ang lugar namin. Then, ang happy ng mga peeps. Umaga na ako nakauwi, Beshi. Tinatawagan kita pero hindi ka naman makontak. Hindi na niya sinagot ang kaibigan. Tinapos na niya agad ang tawag na iyon. Bahala na muna, magtaka si Tracy kung bakit siya naguguluhan. Kung hindi totoo ang mga nangyari kagabi, was it only a part of my dream? Napailing na lang siya habang nag-iisip. Pero, imposible naman yata. Kasi hindi naman panaginip ang pag-stay ko sa disco bar at ang pagtulog ko sa unit. Anong nangyayari? Andrew, what's this? Si Andrew, ang ex-boyfriend niya 2 years ago. Namatay ito sa isang car accident pero wala na sila noong mangyari yon. Kung si Andrew man ang may kakagawa ng mga kababalaghang yon, hindi siya sigurado dahil wala naman silang naging away. Ang breakup ay parehas nilang desisyon. Dahil gusto pa nilang mag-explore at naniwala silang mag-grow sila kung hindi muna sila magkasama. Walang nag-ghost sa kanila. Halos sasabog na ang utak niya sa maraming kababalaghang nangyari simula pa kagabi. Kung hindi niya itutulog iyon, baka masiraan na siya ng bait. Ayaw man siyang dalawin ng antok ay sinikap niyang makatulog. Kumuha siya ng isang libro sa koleksyon niya ng mga Double R Publications book at binasa iyon habang nakahiga. Ilang minuto pang lumipas ay nakatulog na siya. Hindi pa tumatagal siyang nakakatulog nang napamulat siyang muli ng kanyang mga mata. Diretso ang tingin niya sa kisame ng kanyang kwarto nang may mahagip na kulay puti sa kanyang ulunan. Dala ng antok ay binaliwala niya iyon. Bumalik siya sa pagkakatulog pero muling nahagip ng kanyang tingin ang kulay puting nakita niya kanina. Napakunot siya ng noo at tiningnan kung ano iyon. Napaangat ng konti ang kanyang ulo at tuluyan na siyang napaupo na makitang isa iyong batang babaeng nakasuot ng kulay puting damit. Nakatalongko ito habang hawak ang dalawang tuhod at tuwid na tuwid ang matinik nitong tingin sa kanya. Kulot ang buhok nito,
Matangos ang ilong habang namimilog naman ang mga mata. Unti-unting nagtayuan ng mga balahibo sa kanyang batok at sinikap na alisin ang pagkakatitik sa naturang batang babae. Mas lalo siyang kinilabutan ng bahagya itong ngumiti sa kanya na wala namang lumitaw na mga ngipin. Sinubukan niyang bumangon pero hindi niya iyon magawa. Sadyang napako na ang tingin niya sa nasabing bata. Sambit nito na mas lalong nagpakabog ang kanyang dibdib. Gustuhin man niyang sumigaw pero wala siyang boses. Oo nga at nakanganga siya habang sinusubukang humingi ng tulong pero hanggang doon lang yon. In the name of Jesus! In the name of Jesus! Ulit niya sa isip hanggang sa unti-unting nawala ang batang babae na hindi niya alam kung gaano na siya katagal na pinanunood habang tulog. Kasabay ng pagkawala ng nasabing bata, ay naigalaw na rin niya ang kanyang ulo. Sa hindi sinasadyang pagkakataon ay tumama ang kanyang paningin sa pintuan ng kanyang kwarto. Muling nanumbalik ang kaba sa kanyang dibdib na bago pa lamang sana nawawala. Bahagya siya na paatras sa kanyang pagkakaupo nang makita naman niya ang isang babae na nakatayo sa pinto. Nakasuot ito ng mahabang bestidang kulay puti. Magulo ang buhok at namumula ang mga mata habang nakahalukip-kip na pinanunood siya. Blessy? Wala siyang nakuhang sagot o kahit anong salita mula rito. Tiningnan lang siya nito ng matalim at saka binigyan siya ng isang nakakakilabot na ngiti. Napalunok siya ng sariling laway at napahugot ng malalim na hininga. Maya-maya pa ay kusa na rin itong nawala sa kanyang paningin. Ano ba to, Blessy? Ano problema mo sa akin? Sunod-sunod niyang tanong dahil sa totoo lang ay naguguluhan na siya. Kahit medyo hirap pa rin mag-move on sa mga nangyayari, ay sinikap niyang tumayo. Tiningnan niya ang relo. Oras na para maghanda siya para sa kanyang trabaho. Mabilis ang naging kilos niya habang nagbibihis. Wala pa rin sa bahay ang kanyang mahal na ina at ang kanyang kapatid. Kung sa bagay, sanay ng mga ito na hindi talaga siya madalas nakakasama sa araw-araw dahil na rin sa nature ng kanyang trabaho. Lula ng isang air-conditioned bus patungo sa kanyang trabaho ay hindi maiwasan ni Rina ang maghikab. Dala na rin siguro ng puyat at pagod ng pag-iisip sa mga ganap na hindi niya makuhang paliwanagan. Kung may galit man sa kanya si Blessy, ay hindi niya mawari kung bakit. Wala naman siyang kasalanan sa bagong girlfriend ng ex niyang si Andrew bago ito namatay. Basta ang balitang na ipaabot lang sa kanya ng mga marites ng information feeder ay naaksidente si Andrew. Dahil hindi matanggap ni Blessy na naiwan itong bigla, ay nagpatiwakal din ito para sundan si Andrew sa kabilang buhay. Kung ganon nga ang totoong sitwasyon, dapat sana ay labas na siya sa eksena. Pero hindi niya alam kung bakit involved pa rin siya sa mga nangyayari. Napatigil siya sa pag-iisip nang mahagip ng kanyang mga mata ang isang lalaking nakaupo sa kabilang hilera ng upuang iyon ng sinasakyan niyang bus. Busy ito sa cellphone. Kinikilala niya ito ng maigi hanggang sa mapatingin na ito sa kanya. Ngumiti ang lalaki at kumaway. Nakilala siya nito. Bench? Patanong nabanggit niya sa pangalan nito. Imbis na na-excite, ay takot ang naramdaman niya sa mga oras na yon. Paano ka madadala dito na isang taong matagal ng patay? Para bang umi-echo pa rin ang sinabi ni Troy sa kanya. Napailing siya at kagyat na pumikit dahil baka namamalikmata lamang siya. Eksaktong pagmulat niya ay nasa unloading station na siya ng lugar kung saan naroon ang opisina niya bilang isang call center agent.
Hindi pa niya nagagawang humakbang buhat noong bumaba siya sa bus nang mayroong humawak sa braso niya. Ano ba? Pasigaw niyang tanong, sabay lingon sa may-ari ng kamay na pumigil sa kanya para humakbang. You deserve to die. Boses na narinig niya bago niya tuluyang lingunin ang may-ari ng tinig na iyon. Naging si Blessy si Bench. Kahit na nasasaktan na siya sa pamimilipit sa pagkakahawak nito, ay nagawa pa niyang magtaka sa mga taong dumadaan. Parang walang nakikita ang mga ito. Panay pa rin ang payaot pa rito na halatang nagmamadali dahil sa pagkahabol ng oras para makauwi. O di kaya na may makapasok na sa panggabing trabaho. Blessy! Muling namutawi sa bibig niya habang mahigpit pa rin siyang hawak nito. You deserve to die. Ulit nito habang galit na galit ang nagbabagang mga mata at nanggigigil ang mga ngipin. Napapaaray na lang siya sa tuwing pipilipitin nito ang braso niya. Bahagya siya napakunot ng noo nang mapansing hindi naman bumubuka ang bibig ni Blessy habang nagsasalita. Ano ba kasalanan ko sa'yo? Lakas loob niyang tanong sa gitna ng paglitaw ng mga litid sa kanyang leeg dahil sa hirap na nararamdaman sa pagpilipit ng kanyang braso. Nasaan si Andrew? Tanong nito at muling pinihit ang kanyang mga kamay na nagdulot ng isa namang malakas na aray buhat sa kanya. I don't know. He's dead and so are you. Ow! Dugtong pa niya na halos sumunod na ang katawan sa braso niyang namimilipit. Ano bang kailangan mo sa akin? Lakas loob ng tanong. Wala siya dito sa mundo ninyong mga buhay. Hindi ka pa niya rito binalikan. Muli nitong tanong na gaya kanina ay hindi pa rin bumubuka ang bibig. Hindi na niya magawang magsalita dahil sa sakit na nararamdaman, pero umiling na lang siya bilang tugon. Wala rin siya sa mundo namin mga patay! Malakas at umaalingaw-ngaw ang boses na tanong ni Blessy. Muli ay umiling siya. Nasaan si Andrew? Pagod na ang pakiramdam ni Reyna na halos ayaw na niyang isipin ang mga nangyayari. Gusto na lang niyang pumasok sa trabaho dahil sayang ang kikitain sa araw na iyon, pero iba kapag kinapitan ng malas. Wala siyang magawa kundi palampasin na lang yon. Maaga pa ay nasa North Memorial Cemetery na si Reyna. May dalang isang kumpol ng bulaklak at isang bugkos ng kandila na itatayo sa puntod nito. Noong inatake kasi siya nito ay nangako siyang dadalawin ang puntod para matahimik na. Sinabi rin niyang hindi niya alam kung nasaan nga ba talaga si Andrew. Sa hindi niya alam na dahilan ay pinakawalan din siya ni Blessy noong araw na iyon. May saya sa kanyang mga labi dahil hindi na siya ginugulo ng kaluluwa nito. Pero hindi niya inaasahang sa eksaktong oras na parating siya sa puntod ni Blessy ay paalis naman ang isang lalaking kilalang kilala niya. Si Andrew, ang dakila niyang ex-boyfriend. Hindi ako pwede magkamali. Wika niya sa sarili. That must be Andrew. Dugtong pa niya at sinundan ito. Napahinto lang siya sa pagsunod dito na makitang may sumalubong ditong babae at bata. Nag-smack kiss pang dalawa at kinarga nito ang batang babae na kamukha niya. Narinig niyang tinawag ni daddy ng bata si Andrew na nasa tansya niya ay nasa 4 na taong gulang niya. Nayakap niya ang sarili dahil sa nakita.
hanggang sa makaramdam siya ng malamig na simoy ng hangin na dumaan. Double R Channel. Like, subscribe, at pindutin ang notification bell para laging updated sa ating mga bagong videos.